How to Make Million Before Grandmothers Dies. This movie is for family nga ginapakita ko dapat nato na pahalagahan ang each member of the family. Dili po ginapakita ko kung sa ang relationship sa lula o sa iyahang ako. So the first question is, how does the movie How to Make Millions Before Grandma Dies depict the concept of a good life? So for how to depict good life in that movie is, for the grandson, dili is ginapakita niya nga kung saan niya pagpahappy yang lula, kung saan niya pagigis sa iyang faith sa iyang lula o kanang kung unsaon niya pag-fulfill ang kanaganing wish sa iyang lula before niya mamatay. As for sa iyang lula is dapat dili siya bitaw burden o dili siya kanang pabigat gani sa iyang mga family before siya mamatay. Sa kapot kay ang good life kay dili lang bitaw about sa sige ra kag pangitag kwarta kay ang di ba ang katong sa atong nga po kuan man in the first place kay magpangita ko siya kanang kwarta ra yung nauna ba, but na-realize niya in the end nga ang kwarta di ay dili day siya nga mao'y makabahati sa imo, but imuhang family o especially pud sa imong relationship sa imong lula. Then the second question is, which philosopher's perspective on the good life is reflected in the movie? For me, the philosopher na kanang fit sa kanang movie is Aristotle. Kay Aristotle na sure mo gid niya na dapat we should be happy, contented of what we have, and dito gud na movie napakita bitaw siya nga katong sa parts sa lula nga dapat hindi ko na siya sa usinaan. Balag dili bitaw siya dato katong ginailugan na siya og kwarta sa iyang igsuon. Wala gid niya gipakita na nasakim bitaw siya sa kwarta ba, as long as happy bitaw siya o makatabang siya sa iyang family. For me po, sa ako si Aristotle gyapon kay yung concept kay eudaimonia. So, kuan daw lagi ang dili ang happiness gyud nga dili gyud ang sa nag-base sa money ang happiness. Kay in the end dili man gyapon ug na kay mag-problem, di ba family man gyapon ka mo mudagan o na kay mga problema. So, sa ila gyapon ka mo duol, so dili gyud ingon nga happiness nga kanimo kay kwarta kay para man ang kwarta o naa ang family sa imong di ba? Dili lang kay family but also friends gyapon. So, for example, gyapon niya po kay naghatag iyang lula ang advice. So, wala naminaw na siya pero iyang gi-accept niya na mo tong advice ang lola tas iyang gi-konday nga inani day akong self day atong kuan pa day akong ginaw na kwarta, but in the end po siya na po siyang kuan kay na-realize naman gyapon niya, so maayo kay iyang magbibihatsan. Then the last question, what does a good life mean to you personally? Then which philosopher's viewpoint aligns with your definition of a good life? So, for me, personally, ang good life is contented with what we have, satisfied with what we have, then you make a lot of friends, bisag ka mo ato dapat comfortable ka, relax ka, di ka na naging daghan kag friends na dapat pod kanang physically well-being. For me po, personal view po na ko sa good life is kanang dili lang kay maura imhang kuan diri sa kalibutan bitaw nga magmata lang ka na but ang kuan diri is kanang unsa ka ka-happy sa pang everyday o pang adlaw-adlaw nimo nga kinabuhi. Then kung ingon nimo nga with friends na happy gid ka, then this aligns pod kang Socrates nga kuan na nituo nga ang ayon kini ay resulta sa kanunay nga kanang pagtuon bitaw kung unsa ang meaning og ang imuhang role diri sa kalibutan. So diri pod nato makuan pod din ang self-awareness and critical thinking pod na dili lang mag-matter sa mga material things but also na the things that give meaning like love na to sa atong parents sa or bisag friends nimo, then respect is important na kuan yun, especially sa imong lola or sa imong friends mo ginay pinaka-importante sa atong life o sa atong pang adlaw-adlaw. That's all. Thank you.